Alright, 5 ho ng July 5th. And Martes ho, mga bossing. Eto na ho. Na, alam nyo, eto hong Bitag Live, sinisiguro ho namin ng mga bossing, pag-igihin ho to. Kasi marami hong sumusubaybay na talagang kapag hindi ho sila nakasabay ng news, kuminsan sila ho'y madaling basahin ng news. Kaya lang kuminsan sa likod ho ng baylita ay pag-aanalisa. Ang pag-aanalisa ho natin dito mga bossing, ito, may mga bagay na kuminsan di ho natin nakikita. At hindi ho agad napapansin or unseen by the naked eye. You'll only see it. You start seeing it. That is when you start listening to it. Dito ho sa Bitag Live. And that's when you feel and see when you start hearing it. Kapag napakinggan nyo na ho, tsaka nyo ho, medyo, yan na ho, nilalas na ho natin yung totoong larawan ng isang issue na napapakinggan lang sa baylita o napapanood. Sumalit kapag ho'y pinasadahan na ho natin, kapag medyo tinakil na ho natin, hinimay na ho natin, binibigay na ho natin yung saysay kung bakit nagkakaiba na ho yung dating. Kasi yun ho mga bagay na unseen started to open up, and that's when you start seeing them. Yung mga bagay na hindi nyo nakikita, and then all of a sudden, nakikita nyo kapag napakinggan nyo na ho sa Bitag. You get what I'm saying? Oh, anyway, sige, just follow me, and so you can start analyzing. Layunin ho namin na talagang magkaroon ho ng discernment, critically discerning. Yun ho mga tao talagang, ito ho'y talagang critical ho ang kanilang pag-aanalisa, critical ho ang kanilang pananaw sa mga bagay na kung ito ho'y may saysay sa lipunan ho, ekonomiya man yan may governance, gan pamumuno, krimen man yan. So mga bagay ho na every day under the sun as we move right along when we're still seeing the sunlight. Kasi pag hindi na ho natin nakita yung sunlight, that's when we start only dark. That means you're no longer living. Sabi nga Ecclesiastes, while under heaven there are seasons and time, so gamitin ho natin yan, mga bagay ho na makita ho natin kung anong saysay ho natin sa lipunan. Higit sa lahat, anong saysay mo bilang isang individual or nabubuhay sa mundong ito, may Diyos ka ba? Kasi kung wala, ikaw na yung Diyos. Nga medyo may kunting kalaliman ho yan. If you're a believer, you understand what I'm saying. If you're an unbeliever, keep listening dito ho sa Bitag Live. Hindi ho kami dito we're not doing anything, subliminal things or whatever. Ang ginagawa ho namin, nakikipag-usap lang ho kami sa inyo like you're just out there across the table listening to us. Parang nandyan lang kayo sa dulo ng mesa, nakikinig lang ho, parang kumakain lang ho tayo. Magkakasama. Anyway, sige ho, umpisa na ho natin. Eto ho, mga bagay na kuminsan kapag hindi basta-basta nakikita at nakikita na lang ho to kapag narinig nyo na ho sa Bitag Live. Marami ho kasing kuminsan nakikita nyo na sa balita kapag binalita ho. Alam nyo na dahil narinig nyo na kuminsan, binabaliwala nyo na kasi narinig nyo na Sa atin ho rito, kapag narinig nyo ho rito sa amin, dito nyo unti-unting makikita yung isang issue kasi hinihimay ho natin, binabalatan ho natin parang piling ng saging. Alright. Pag-usapan ho natin, alam nyo mga bossing, tapos na ho, and then dito na ho ang pagbabago, sinimulan ho natin ang pagbabago, at ayaw ko na ho medyo pag-usapan yung mga dilaw na yan, kasi baka sabihin hindi naka-move on si Ben Tulfo. Well, there's such thing as learning from the mistake of others. Until you realize yung bagay na medyo, nandyan pa. At hindi pa rin natatanggal, time and time again, pag-uusapan ho natin, ano ho yung kulturang dilaw? Okay? Sasabihin mo, aray ko po, tumiran. Hindi ho It's just an example na dapat malaman ho, ano bang ibig sabihin ng kulturang dilaw? Okay, anyway, let's talk about the culture. Kultura ho, mga bossing. Ito ay kaugalian na kinakailangan ho nating lipunan. Kung kayo ho'y naninirahan ho sa Pilipinas at mapalad ho kayo kung kayo ho'y nasa iba yung dagat kasi may discernment na ho kayo at nakikita nyo the best of both worlds na dyan ho, the best of both worlds na kung baga, diyan ka nakatira sa anumang bansang yan, maunlad at nakikita mo yung takbo ng ekonomiya at pag kayo nagsisikap, walang nanlalamang, walang nambabastos sa'yo at hindi yung medyo kurakot at meron dyan nanunuhol at merong ibang nangungotong. Kung dyan ho sa bansa na inyong kinalalagyan, saan mang bansa kayo sa parte ng mundong kung saan kayo,
Sa Pilipinas ho kasi, ito ho, we can look forward to ang pagbabago. Ano ho yung ating sinasabi? Yun hong kulturang, sabi nga ho natin, yung the culture of impunity, walang pakundangan, applies to all. The culture of impunity, yung kulturang alang pakundangan, isinusuka ho yung mga dating gawi. Yung culture of impunity na kapag nakita ho natin may nagbebenta ng droga sa komunidad, meron ho nagsisiga-sigaan dyan, hindi sumusunod sa batas. Nagbebenta, naglalako ho ng droga. Yung mga bumibili ng droga. Kapag ho yan nakita ho natin at wala ho tayong ginawa at hindi ho tayo nagre-report, hindi natin tinuturot, hindi natin nilalapit sa ito ho'y law enforcement na kinakailangan ho natin sila, ibigyan ho ng ito naman pagkakataon at the opportunity to do their job, then para ho tayo nagsinasabi ho natin na wala ho tayong tiwala. Importante ho sa sinasabi ho ng pagbabago nito sa ilalim ho ng Duterte administration, Duterte's presidency, yun hong sinasabing kinakailan yung kulturang alang pakundangan. Gising ho tayo, engage ho tayo doon sa lugar na ating kinaroroonan na nagmamasid ho tayo at inaalam ho natin yung mga personalidad na nagbebenta ng droga, personalidad na kung amay gumagawa ng kalokohan, personalidad na paano ba yumaman tong putok sa buho na ito? Ordinaryo nagtatrabaho lang sa gobyerno. Pagkatapos ilan sasakyan ang minamaneho, ang kanyang sinesweldo, mas malaki pa sa akin. Saan kinukuha nito? Yung mga ganong katanungan, be always engaged sa inyong komunidad, sa inyong mga kaibigan, kung sino man yan na kung saan, parang meron kang nakikita na kasi hindi mo napapansin, kasi hindi mo pa naririnig sa iba. Ngayon, ginigising kita, pukaw na mo! Tindog na diha! O niya, imulat nyo mga mata nyo. Tanaw lang mo diha. Makita ninyo kung sino ang mga kurakot, mga gabaligya ba ng droga. Narinig niyo ba? Pukaw na mo! Tindog na! Di ba? Gising na! Tumayo na kayo, hindi as in, hindi ko ginigising kung kayo inaantok. Kasi baka inaantok ko kayo tapos call center kayo at gusto niyo umuwi. Pinipilit kong ginising kayo, baka magising kayo, sabi, ano ba to? Inaantok na ako, ginigising pa ako. Sa bagay kung talagang nagigising ho kayo sa akin, mga sinasabi ho rito, well and good. What I'm saying is that gumising ho kayo, engage. Ano ang engagement? Ibig sabihin, gising ho ka sa komunidad. You're always engaged with your parents and your sons and daughters sa loob ho ng pamamahay, mapag-uusap ho Lerto ho kayo, gising ho kayo Hindi yung para bang wala kayong pakialamanan sa bawat isa. Pag umabot hong ganyan, magkakaroon ng dysfunctional family kasi hindi nag-uusap sa loob ho ng pamamahay. How much more kung hindi ka nag-uusap sa loob ng pamamahay? May pakialam ka ba sa labas ng bahay mo? Sige nga. May pakialam ka ba sa komunidad mo na may bully dyan, may sisiga-sigaan at gusto niya siyang siga na tuwing dumadaan ka, bibigay ka ng sinasabing 10 piso or 50 pesos pang toma nila. O di naman kayo nakikita mo, harap-harapan dyan mismo sa bahay mo, nagbebenta ng droga at natatakot ka, hindi ka makikialam kasi sabi mo, ayaw ko malagay sa alanganin. Well and good, nandito na, change is here. Ituro niyo kung sino yung mga putok sa buho niya para magbulag tayo yan. So, the culture of impunity, walang pakundangan, sinusuka mo at hindi tinatanggap ng isip mo kasi kapag yan ay parang yun hong kultura ng dilaw, the permissiveness, the tolerance. You get what I'm saying? The dismissiveness, binabaliwala, ay tumitingin na lang sa kabilang banda. Medyo mahaba ang pisit pasensya kasi baka malagay tayo sa langanin. You know, the only way for us to, change the old with the new, the culture of permissiveness, the culture of divisiveness, the culture, the culture of the dismissiveness, the culture of permissiveness and tolerance must be replaced by the culture of impunity to stand up and say, I don't want to take it, and I can't take it. I don't want to take it, twisted sister. Kaya mong hanapin yung bossing? Okay? Ready? I don't want to take it. I can't take it. Say it. Play it.
Sige, yun hong sinasabing kulturang kinakailangan. Ay, sus, hindi pa, tinataas pang kamay. Ano ka, susurrender sa akin? So, sinasabi ho natin, the culture. Yung kultura ho ng pagbabaliwala, kultura ng medyo mahabang iyong pasensya na ganun talaga sa mundong ito may nabubuhay ng mga ahas, putok sa buho, walang silbi sa lipunan, kundi hindi gumawa ng kalokohan. Yung hong kultura na, ganun talaga siya eh. Magaling dumiskarte, kaya mayaman, kurakot kasi wag mo nang pakialaman yan, iho. Kasi kapag nakita mo yan dyan, baka malagay tayo sa alanganin. So, yun hong ganung klase, that's the culture of permissiveness. That's the culture of tolerance. That's the culture of, dismissive. Dinidismiss mo. Binabaliwala mo na lang. Kasi you don't want to be in trouble. Now, the only way to replace the old Corinthian with the new is the culture of impunity to say, I ain't gonna take it. Kaya mo, bossing? Play it! Wala. Wala. So, Mariosep, hindi pa raw. Wala pa raw, sir. So, sino ba itong co-pilot ko na to? Mukhang bago ata. Ay, nako. Okay. So, hindi ho tayo magkakaroon ng effects na tulad ng nagagawa ho natin doon kasi they're not ready. Okay. Anyway. Mahahanap mo pa rin ba, boss? Twisted sister? We don't want to take it. Ano pang hinahanap mo? Beds are burning? Ida-download pa. Nandiyan na. Downloaded na yan eh. Just Mariosep kasi mga music nyo kasi ano ba? Ano ba to? Sige na, wag na. Baka masira pang momentum natin eh. Basta ikaw pag nakaupo ka sa akin, always be ready. Always be engaged because if you're not engaging, that's an example of not engaging. In other words, not engaging, hindi makakasabay. Anyway, mga bossing, Twisted Sister, hanapin mo na lang. Wag mong pakita sa akin, Regine Velasquez. Hindi marunong Ano ba yan, Spice Girl? Ano pa yung nakikita mo sa akin? Slam you down. Okay, anyway, mga bossing, just want to make my point. I'm not angry, just want to be funny. Okay, going back, mga bossing. So, ito hong bagay ho na pag kumalat ho yung kulturang hindi mo pwedeng tanggapin yung dating gawe. Yung mahabang iyong PC at ayaw mong makialam. Yung itong sitwasyon na ang gusto mo ganare. Huwag kang tumingin ng diretso, huwag mo silang pakialaman kasi baka malagay ka sa alanganin. So, mabuti pa, tanggapin mo na lang. Kasi dito sa lugar natin, talagang maraming ganyan. Sus, Ginoo. If that's gonna happen that way, mga boss, this is what I'm gonna tell you. Because that's what we call the culture of tolerance. The culture of permissiveness and the culture of dismissiveness. Yung kulturang mahaba ang pisi na intindihin mo na lang sa lipunan ito, maraming ganyan. Yung kultura na kung saan, ibaliwala mo na lang. Yung kultura na, hindi lang tanggapin mo na lang. You get it? Importante mawala ho yung kultura na yan sa bagong sitwasyon, sa bagong lipunan. Sa lipunan ho natin ngayon na kung saan bagong administrasyon, na kung saan mga bossing, palitan ho natin yung kulturang, sabi ho natin, impunity, alam pakundangan na ikay magsasalita at manindigan, isusumbong mo. Hindi ho ba? Ipaalam mo, lumapit ka sa pulis at kung sakaling alangaling ka, lumapit ka sa Tulfo Brothers. Kami na hong bahala na yan ho'y alagaan ho namin yung mga sumbong na yan para nang sa gayon matigil yung mga putok sa buhong kung sino yung mga naghahari-hari sa komunidad. So, yun hong ating punto ho rito. Kasi bagay mga bossing, kung ito'y pag-uusapan pa rin, ano pa dapat pag-uusapan ho natin? Ito ho'y mga bagay na dapat makita ho natin. Na hindi nakikita kapag ito'y hahanapin mo sa balita dahil hindi ho sinasabi sa balita ho ito eh. Hey, I like the news! Nagturo ho ako ng 5 Ws and 1 H in writing the news, but behind all these 5 Ws and 1 H are the analysis, itong pag-analisa na hindi ho nakikita. Unti-unti mo lang silang makikita at unti-unti mo silang nahuhubaran sa pamamagitan ng pag-analisa, pakikinig ho ng Bitag Live, mga bossing kay Ben Tulfo.
Anyway, sabi ho ni Angeli sa Twitter, I will watch it at my supper time. Okay, go ahead. I know that she's in a hurry. Si Marilyn, sabi ho dito, good morning, Idol. Yes, hihintay po kami at nagantay na sila. That's okay. So, marami ho ngayon mga bossing nakikinig ho sa atin. And thank you so much for listening. Alam niyo kung minsan pagiging rebelde, okay eh. Pag ikay magre-rebelde sa isang bagay na hindi ka nais-nais, isang bagay na medyo alam mong hindi ka tanggap-tanggap, ang sagot dyan, pagre-rebelde. Hindi ho ba? Kapag hindi ka nag-rebelde dun sa bagay na alam mo hindi ka tanggap-tanggap, ngayon, naisip nag-uusapan natin with impunity, kaya hindi ho katanggap-tanggap ang pagtaso ng bilang ng mga drug pushers, drug dealers, at mga drug users, ayan ho kasi alam nyo mga bossing, nagkaroon ho tayo ng kulturang medyo mahaba pasensya, tolerance. Yun hong ayaw tumingin ng diretso, yun hong sinasabing denial, dismissive ang dating. Yun hong sinasabing permissive, hinahayaan lang natin, huwag tayo makialam. Kaya ganun ho eh. Sa panahon ho ngayon, na kinakailangan ho, kita nyo ngayon, nagdeklara ho ng giyera. Itong Duterte administration at yung mga PNP na sinasaluduhan ho natin, kasi may marching order, you take care of business. Ano ho yung marching order na yan? Bay, mga bossing? Alam niyo mga bossing, ito ho, parang the culture na kung saan ay pang nanglaban yan, tigukin mo na yan. Hindi ho ba yun hong sinasabi ho natin, the culture na kung saan ba, impunity. Walang pakundangan sinasabi. Ano hong sinabi ni Digong mga bossing kahapon, di ho ba? May marching order ho siya sa mga chief of police. Sa mga chief of police na may mga mayors kung saan ang mga chief of police, pakialam ho ang mayor na maglagay ho kung sino ang chief of police na kumbaga ninanais na ilagay. Meron hong marching order si Digong kay General De La Rosa, pahirapan mo, you make sure buwisitin mo yung mga mayor na yan na nilalagay nila yung gusto nilang tao nila kasi sila kumakanlong sila yung nasa likod ng sinasabing drug at kumakanlong ng mga drug lords. Ngayon, sabi, buwisitin yan, sige, kung maaari, I will give you the right to kill the mayors, as in kill K-I-L-L, kasi sila yung pasimuno sa droga. When a president is starting to talk that way with impunity to say, I hate you! Hindi kita bubuhayin putok sa buho ka eh. Alam kong pinagagawa mo, hindi kami sat-sat. We walk our talk and walk the walk. At sending a signal dun ho sa mga putok sa buho. Ngayon, eto mga bagay na to, mga bossing. Una sa lahat, kasuklaman mo. Palitan mo yung lumang gawi, yung lumang kultura na permissive and tolerance as well as dismissive sa mga bagay na sa komunidad na ayaw tumingin ng diretso kasi tinatanggap na yan. Pero ang galing ho magreklamo, angal ng angal. Tayo ho, hinubaran ho natin, ginigising ho namin kayo. At kapag napakinggan nyo rito, nakikita nyo na ho yung mga sinasabi ho natin kasi mga bagay na hindi napapansin, hindi naman binabalita at ayaw ilagay sa balita. Bakit? Hindi ko alam. Tanong nyo sa kanila. kaya para mapalitan ho yung lumang gawi sa bago, with impunity, the culture of impunity must exist. Anong impunity na yun? Alam pakundangan, ang pagpapahayag at pagsusuka, yung mga di ka nais-nais mga gawain. Ala tayong pake, basta't yan ay kabubuti ng taong bayan, kumalat yung sinasabing kultura na hindi na po pwede yan. Putok sa buho ka, bebenta ka ng droga, etong bagay sa'yo. Ganyan. Latigo lang yan eh. Akala ko baril. Si Mario Joseph, pati baril mo, nahihiya pa, supot pa ata yung tunog ng ano. Ay, sus, Mario Ano ba yan? Skreta? Yan ang gusto ko marinig, tuloy-tuloy. Alright, sige. Tama na, sip-sip. Magbabalik ko kami, stand by mga bossing at sa 33 minutes after 10. This is Bitag Live in the Morning. Si Ben Tulfo magbabalik. Alam ko, marami ho sa inyong nakikinig. And I don't want you just simply listening to me. Doon sa aking analysis, we're opening our doors, mga boss, doon sa mga sumbong ho ninyo sa mga probinsya.
Sumbong from the edition na dapat makaabot ho sa amin kasi alam niyo ho kasi sa bagong administrasyon ni Digong, busy na ho itong si Digong, ano? Baka napapabayaan na hindi ho nakakaabot sa amin. Itimbre niyo ho sa amin sa pamamagitan ho ng pag-Twitter ho sa amin. Ganoon din ho sa aming Facebook na may isang Ben Tulfo ho dito ho sa Radyo 5 at ganoon din ho sa aming Ben sa Bitag Live prime time sa gabi. Yan ho'y live stream sa aming Bitag channel. And soon, yung public service ho namin na lalabas ho sa TV, coming soon, and I'll be in September. I'll let you know about that. So ngayon pa lang, hinahataw na ho namin kayo, mga bossing. Kung meron ho kayong mga, dyan ho'y sabihin na ho natin, mga aktibidades na nakikita niyo sa lugar. Alam niyo, ganito ho kasi yung pag-process ho ng mga sumbong. Ano? First, dapat makaabot ho yung mga sumbong ninyo sa mga kinaukulan. Example ho sa amin dito ho sa Bitag Live. Kung kayo ho'y nasa probinsya na akala ninyo, ang boses ninyo hindi mapapakinggan, bukas ho sa amin sa pamamagitan ho ng pag-tweet ho sa amin or di kaya sa aming Facebook. Now, sometimes it pays kung kayo ho'y magpadala ho ng mga videos ninyo sa amin and then we will show that sa aming, sa aming program din. Na naka-live stream ho tayo, ganun din ho sa aming program dito ho sa aming bitagtheoriginal.com, sa website ho namin, new media ho namin, and click sa webpage ho namin, Bitag Live. What we do is so different doon sa ibang ginagawa, mga bossing. Yun hong Promdi, ang sinabi ho nating edition, mga bagay na kuminsan, ito ho'y, we have a different ways of looking at things. Iba ho eh. So, iba ho yung, naniniwala ho kami na maaari yung sumbong ho ninyo sa amin. We will put it as yun hong, sabihin na ho natin, repository na mga files ho namin na babalikan ho namin. Kasi dito ho sa mga ginagawa ho namin, mga bossing, fina-file ho namin yan. Not only that. Baka kasi trabahuin ho namin sa probinsya mismo, pupunta kami riyan. Hindi ho sa amin sapat dinadaan lang ho sa process na kung saan simple, kami ho we can start looking at it and the perspective. Halimbawa, mga bossing, pag sinumbong niyo hong isang bagay sa amin na ito'y ganare, we have a sense of looking at the investigative way na parang magpapadala ho kami ng tao. Doon sa tao na yan, we would start looking and validating yun ho mga sinasabing facts, separating ho yung sumbong na salita doon sa actual na sumbong and make sure na yung sa amin, mga boss, we will follow along the way yung facts, separating facts from sabihin natin fiction. Kasi kuminsan mga boss, may mga nagsusumbong na kuminsan sila ho'y nagpapakampi lang. Kasi ho kami, hinuhubaran ho namin totoong sumbong at para makita ho ng taong discernment. Ano hong ibig sabihin? Halimbawa, meron kang isang sumbong dyan na sila ho'y mahilig magsabong. Wala namang masama kung sabongero ka. Wala na kaming pakialam kay sugarol. Subalit, kapag ikay nagtutupada, ibang usapan yan, illegal ho yan eh. Ano bang ibig sabihin ng tupada? Ang tupada ho may presidential decree, allowed ho yan pag may mga fiesta. May mga tupada na kuminsan ginagamit ng mga putok sa buhong mga barangay chairman dyan under the guise na fiesta, isang linggo fiesta, tapos na 2 linggo, may tupada pa rin. So, yun ho'y money-making scheme lang na importante ito'y matigil. So, yun ho ang sinasabi, may batas ho dyan. Ngayon, kung yung sumbong mga bossing, inaabot na kung saan ito'y mga mamamayan na gusto lang naman na magsabong at wala akong pakialam kung sila ay sugarol at hindi ko na, that's none of my business. Ang tanong, may inhustisya ho nangyari. Halimbawa, papunta ka na at pagkatapos papunta ka dun sa sabungan na wala naman kaming pakialam kung anong klaseng sabong yan. Pagdating doon, ikay pinara at hinarang ng sinasabing may nakamotor na may PO1 daw sakay at may kanyang na merong nagmumotor na driver. Halimbawa, pagdating ho rito, ikay inimbitahan na parang you can refuse invitation. Kasi kami ho, pagdating ho sa mga procedural aspect, the protocol, the legal aspect na dapat malaman ho ni Juan de la Cruz. Gusto ho namin itaas ang inyong kaalaman sa mga bagay ho na sinasabing ito ho'y sunod sa batas at iyong karapatan bilang simpleng mamamayan at yung hong sinasabing pang-aabuso ho na mga sinasabi natin mga kinaukulan or dito kuminsan mga pulis. Alam ko ho mga bossing sa bagong administrasyon ni Digong, magiging mahirap po para sa mga abusado kasi sinasabi ho natin as long as there's a culture of impunity,
to say, I'm not gonna take it the way yung ginagawa ng dating gawi. Naniniwala ho ako, makakabawas ho talaga kapag ang mga mamamayan, intelligent programs breeds intelligent listeners. Pag medyo hong may programa na kung saan medyo ito ho'y ikay nilalapitan at ikay iniimbestigahan, step by step along the way, nakikita ng tao yung mga procedural aspect kung anong paglabag. Aba, ibang usapan ho to. Ngayon, halimbawa, papunta ka roon, pagkatapos pinara ka at dadalhin ka sa presinto. Anong problema roon? Ay hindi ka basta-basta pwedeng dalhin sa presinto na for what? Wala namang warrant of arrest sa'yo. Ngayon, kung invitation yan, you can refuse invitation. Pero kung sapilitan ka din sa presinto, tinutukan 45, ibang usapan, yung gawain na medyo mali na ho yun. Pagdating sa presinto, kukunin yung pera mo for safekeeping. Pagkatapos, ikay nandoon na halos 8 oras illegal detention na ho yan. Pagkatapos, ikay blinater lang, for whatever reasons, further investigation, na wala naman nangyari. At pagkatapos nirelease ka, pero yung manok mong panabong iniwan doon, baka ginawang tinola na. Sige ba? Magkatapos, hindi lang ho dyan, pati yung iyong pera, safekeeping na biglang nawala. All of a sudden, nag-disappear, ibang usapan ho yun. So, step by step, pinakikita ho namin yung protocol, the legalities. Ngayon, sa umpisa pa lang, you cannot be taken pag ikay against your will. You can only be invited, and you can refuse invitation. Kung sakaling they force you, you must call your lawyer. So kami ho'y tuturuan ho namin kayo sa mga karapatan na kinakailangan malaman ho eh. At the same time, papakita ho natin yung mga bagay na hindi na ho dapat maulit. Kapag paulit-ulit ho itong ganitong nangyayari, ibig sabihin something is wrong. And that's the reason why tataas ho nating discernment ng mga tao to understand the legal process. Hindi ho ako parang attorney rito. Simple lang ho na dapat makita ni Juan de la Cruz na dapat ayan matuldukan at kasuklaman yung mga ganong klaseng gawain. Yun ang sinasabi ho natin with impunity. Hindi ho na po pwedeng gawin ng mga tagapagpatupad ng batas kung sino man yung talpula ng Estas, Judas, Barabas sa Satanas. Hindi ho po pwede yan. So, yun hong bagay na yan, ay ito ho'y sinasabi ho natin mga bossing, step. Ngayon, pag may mga operations, halimbawa sa presinto, hindi ho po pwedeng sabihin, hindi, may operation kami kasi, kung may antay-tupada, simple lang ho eh. Ang isang pulis, hindi basta-basta gagawa siya ng kanyang operation na wala hong sinasabi ho nating mission order na nanggaling sa itaas na meron silang pre-operations regarding na sinasabing against dun sa tupada. Nakikita niyo ho ba? So, parte ho yun. Kinakailang suportahan ho yan kasi hindi ho pwedeng magsarili at gumawa ng operasyon yung isang pulis na ulo. Ito ho yung mga dating gawi. Sa bagong sitwasyon, I know na magiging matalino ho yung mga pulis dito. Pero kung minsan, kapag hindi ho natin nakikita, baka gumawa sila ng mga hakbang na bagay na kung minsan, akala makakalusot. Nangyari ho tong insidente na sinasabi ko sa inyo, and June 19, at alam ho to ni Colonel Esquiver, nakikinig ka ba? Nakikinig ka ba, Colonel Esquiver? Alam ko lalaki rin ako, mas malaking bayag ko sa iyo. Alam ko magaling ka sa firearms and so am I. Alam ko, I don't know about you about anything about martial arts. Pag lalaking pag-uusapan dito, wala akong marunong, hindi ako marunong tumanggi. Pero isisentro muna natin ang trabaho rito. I do not want na, kasi ako ho, mga bossing, hindi ako naghahanap ng away, hindi ako kong storya. Ayaw ho kong malagay ng storya. Malimit na ho kami malagay sa storya na habang ginagawa ho namin trabaho. So, ngayon, para sa akin mga boss, yung mga sumbong na yun, hinihikayat ho namin na we're gonna stand with you along the way, pati yung process ho na sinasabing pag-file ng sumbong. Pati ho doon sa legal process. Ngayon, eto ho mga bagay na to, sinisiguro ho namin kasi marami ho dyan trying to be and wanna be that never was and never will be intelligent daw. And sometimes I question their wisdom and their knowledge when it comes to upholding the law. May mga batas ho dyan, nagiging malalim na ho ba ako? Na kami ho'y mga bossing, sinasabi lang ho, simple lang ho eh. Kapag kayo ho'y inimbita sa presinto, kayo'y pwedeng tumanggi. Kung ala namang warrant of arrest, sakaling gusto magpaliwanag,
sasabihin nyo, susunod na lang ako at sasama ako ng lawyer ko. Hindi ka pwedeng bitbitin. Numero 1, dapat malaman yon. Kapag pinilit ka, dapat doon sa pamilya niyo, ipablatter nyo agad sa barangay na may nangyaring insidente na ikay binitbit ng aladong warrant at imbitasyon lang, binitbit ka ng sapilitan, hindi po pwede ho yun. Illegal na ho yun. Pagdating ho doon sa presinto, kinakailangan yung inyong pamilya ay magsusumbong sa barangay, pablatter, at may pagsusumbongan ho kayo, mamili ho kayo sa amin sa Turo Brothers. Kapag pagdating ho roon, tingnan ho natin kung tama ho yung proseso ng kanilang pagpaprocess ho ng sinasabing pagdating na ikay ba'y inaresto, ikay inibitahan sa anumang dahilan. Dapat ho yung sinasabing ano ba ang dahilan kung bakit ikay inibitahan? Ano bang pagkakasala mo? So ito ho mga bagay na to, ito ho'y pinaliliwanag ho na example lang ho to. So ito ho yung sinasabing abuse of authorities. Ito ho'y magyuyurak sa karapatan ni naman. Wala na hong dapat mangyaring ganito sa panahon ho ni Digong kasi wais na ho. Marami ho makikipagtulungan dito. Ito ho yung mga natitirang medyo, sabihin na ho natin, nasanay ho sila eh. There's that culture of impunity na yung bang walang pakundangan, kay dadamputin. Kaya kinakailangan, wala rin pakundangan na pwedeng sabihin, tigil na yan! Hindi ho ba? Meron kaming pagsusumbungan. Kanino pa? Mamili ho kayo. May tigre ho dyan, may berdugo ho eh. Yun ho si Ben Tulfo. I work alone. Kumbaga, so all I'm saying at this point in time, mga boss, nagpapakita na ho kami sa mga probinsya, sa mga munisipyo. Kapag palagay nyo, kasi marami ho kami natatanggap ho na kuminsan, ito ho'y isang nilang sa aming YouTube channel na kuminsan, I'm doing analysis and they're watching ang aming channel sa Bitag official na meron hong sumbong doon. May public service ho kami, meron kaming US cops, pati yung mga procedural aspect of law enforcement. Nandyan ho yung aming investigative, sinasabi ho natin docu-reality, US cops. Nandyan ho yung sinasabing Bitag na new generation. Eto ho talagang walang pakundangan. Kung po pwede lang ho, ako ho magdedeklara sumbungan ng pambansang sumbungan ho to Hindi ho to sumbungan ng bayan kung pag-uusapan. So ever since, iba ho yung sistema ho natin. Kaya, kung kayo ho'y nakatikim ho ng sinasabing ibang klase, kami ho'y tatrabahuin ho namin. Iyan ho ang aming sinasabing panata ho namin sa inyo. Okay? Kaya kung sino ho magsisiga-sigaan ho dyan, may access din ho kami sa itaas. May access din kami sa gitna. Kaya kung sino man ang tatayo along the way, anong sasabihin ho namin? You get the F out. Or, I'm gonna chew you out, spit you out. Ganun lang kasimple. Hindi ho halong yabang ho yan May nagsabi ho sa akin, bakit? May tinumba ka na ba? I mean, kung tumba lang pag-uusapan, maraming natumba sa akin sa sparring Hindi ho ba? Ngayon, kung tumba asin, pwede naman akong tumumba kung kahit sino dyan. Bakit ako tutumbahin ko? Wag lang ho umagot sa punto na ako'y tinutukan ng bare, itutumba ko yun. Ibang usapan, uunahin ko siya itumba. The right to self-defense. Nakikinig ho ba kayo sa iba ho sa akin? Kasi baka siya, ang yabong-yabong ni Ben Tulfo. Come on. My balls are big like a baseball bat, not a jackstone balls. Simple kung pag-uusapan. Kasi may ibang susubok sa iyo Ako kasi, when you start messing with us because we're doing a job in defense of those people who are oppressed, na talagang walang patutunguhan, ibang usapan, we work with the government. At hindi ho namin sinasabi yung mga dating gawin, kami ho tutulong sa mga pulis ho natin. Pero makakatulong din ho kami. Sa hanay din ho ng mga medyang abusado, sumbong niyo ho sa amin. Wala ho kaming sasanto kahit sino, kahit sa hanay ho namin sa media. Wala ho kaming sinasanto kahit sino. Ngayon, sa hanay ng pulis, baka sabihin, bakit kami lagi? Marami na hong matino ngayon. Marami na kasing lilinisin dyan. Yung mga hindi matitino, dapat tinatapon sa Mindanao para makita ho nila kung anong... you never know the meaning of pleasure until you know the meaning of pain. Marami rin hong ito sabi sa akin, Sir Ben, paano po ba matulungan kaming dalawa ng reklamo civil service laban sa dalawang teacher na corrupt sa school namin kasi niluluto yung case nila ang taon, marami pang banta sa buhay niya kasama yung nag-file ang case po. God bless. Ilapit niyo ho sa amin. Alright, find us sa Facebook. Ito ho, kung saan ang address.
Paano po bang isang negligence at malpractice ng isang surgeon naging cause ng death of a patient? Alam nyo, ito'y tricky ho to, no? Negligence is something that you have to prove using another doctor to another doctor. Bihira ho yung sinasabing ang doctor mag-testify laban sa isang doktor doon ho sa sinasabing kanyang profesyon. Meron hong sinasabing kung yan ho, merong Philippine Medical Association, if they can help, and they can mediate. Pero meron hong PRC, the Professional Regulations Commission, at meron din ho yung sinasabi ho natin that to prove negligence and death, kami ho, ginawa na ho namin sa bitag yan eh. Here's the negligence, sasabihin ho natin. Yung negligence na yun, patutunayan mo talagang, kumbaga, palpak at yung kapalpakan. Kasi dalawang klaseng kapalpakan, yung hindi sinasadya. Pumalpak ka, namatay na hindi sinasadya, pero may pagkukulang ka, may pananagutan ka. In the US, ibang usapan ho, dito ho sa Pilipinas, ang pananagutan ho kasi mahirap eh. There will be a series of investigation at may law ho tayo riyan. Kaya yung malpractice ho kasi, hindi ho basta-basta ganun lang kadali dito. Alam na mo ho namin dyan. Kung minsan, ito ho yung sinasabi nyo, paano ho namatay, the cause of death. Let's talk about that in a sense na maaring makatulong ho kami sa inyo. Una, sa pagbibigay ho ng kaalaman, sa tulong din ho ng legal ho namin. Ganun din sa tulong din ho ng sinasabi mga group of doctors who's standing for us. Get it? So ilapit nyo lang ho sa amin yan. Pag-usapan ho na. Yeah. So ito hong part na ho to, sinasabi na ho namin what we can do aside from analysis. Get it? Sa Facebook, tama po para mabawasan ang salo sa lipunan. Sa Twitter, si Rod Antonio, baka maubos sa mga mayor. Maubos man sila. Alam pa ang pakialam. May vice mayor naman eh. Doon ho sa sinasabi mga droga na, kumbaga, nasa likod ng droga, go lang, go, Duterte administration, patayin ng mga easy. Okay. Sakyan, dapat managot mo yung mga nakaupo sa gobyerno. Ibig sabihin yung droga roon. Okay, marami ho rito mga Facebook ho natin, ano? So ngayon, nakahanda na ho kami to take yun ho mga, sometimes, grievance. Illegal, sabihin na ho natin dito, unethical business practices. Ito ho yung kuminsan yung panlalabis ho, kuminsan, ito ho yung mga bagay na kuminsan ginagawa ho ng isang unethical business practice, maaring sabihin na ho natin sa isang establishmento. Ano ho bang ethical and unethical? Ngayon, pag sinabi mong unethical, merong may nilabag doon sa sinasabing ethics ng profession. Therefore, unethical business practice kung ito'y business establishment. Ano yung unethical? Diyan ho tayo makakatulong sa inyo. So, okay? Yung sinasabi ho natin, abuse of authority, merong pamantayan ho doon sa sinasabing abuse of authority. Ano hong abuse? Ano ho ba yung mga sinasabi ho natin na bagay na sabihin na ho natin, the legalities of what it is to be a public servant, and you are, sabihin natin, may kapangyarihan kang dala-dala. So, pinag-uusapan ho natin dito, mga bossing. Hindi lang ho puro droga. Kami ho kasi handa ho kami na i-Facebook niyo lang ho sa amin. Ipadala niyo ho sa amin ng video. Ipadala niyo ho sa amin. Kami ho'y kikilos agad na iba ho. Sa amin ho kasi, we're now having some kind of, sabi ho namin, every Wednesday and then every day, sa online public service ho namin, sumbungan ho yan. And then, naka-upload ho yan. And at the same time, we're ready to go pagdating ho ng September. Yan ho. Ngayon pala sinasabi ho, kilos pronto! Marami pa ho mga segments na makikita niyo ho. Solo flight ho dyan si Ben Tulfo. Okay? And then, of course, may mga sidekick ho tayo. May mga kasama ho rin tayo. And we're now, trying to streamline. And yan ho'y, ngayon pa lang, tinitimbre na ho namin sa inyo. I think, dito ho, marami ho kami nasabi sa inyo. Okay? Mga bossing? Alright? Okay, I'll see you tomorrow. Adios.